Yo, good day mga trip. So, meron tayo dito mga parcel. Nagpa-order yung aking katrabaho. Yung open natin to. Kasi sabi niya, pagdating daw, open ko. Para sure na hindi scam yung kanyang mga na-order. So ito, unahan natin dito. Ano kaya ito? Sa loob ng supot, mayroon uling supot. So yung mga trip ito ay SRAM rotor. SRAM na rotor. Pasok ko lang yung tornilyo. Tapos isang set na nga pala to. SRAM na rotor. Yan. Ito yung tornilyo niya. Pasok na din natin sa loob. Para hindi mawala. Sunod natin ay itong isa. So ito ay stem. Yung Backlus yung ano kanyang brand. Positive negative 17, then 80 mm naman yung haba. Tapos sunod natin to. Ito, napapaisip ako, ano kaya to? Ang haba eh. Pero alam nyo naman na to, no? Ano to? Batuta. Pamalo to sa mga batang makulit. Uy, nakabox. Yun. Sandi. Uy, may kasama pa oh. Bili mo sa loob. Meron siyang kasamang handle grip. Bago sa handle grip. May previous. And ito naman ay submit handlebar. Submit shadow. Yan. Ang haba niya is 735 mm, alloy 6061, then 31.8 mm yung kanyang center. Uy! Ano ba? Uy! Dumudungaw ka dyan ah. So ito pala ay parang straight bar to. Bar. Yan, kaya said, goods naman lahat ng parts na pina-order mo. I-deliver ko na dyan sa iyo. Ngayon na. Eh mga trip, maganda na tayo doon sa bahay na katrabaho ko. Umayari na rin mga piyesa. Di-deliver na natin yung mga pyesa. Kanina minadaan pa tayo aksidente ko. Nakawa lang. Puro dalos yung rider. Maya lang nandun na tayo. Yun, dito na tayo. Sakto, inabot ng ulan. Yun o. Yung bag ni Kuya Kens. Ganda naman. Yung mga trip ano nating tatanggalin, rotor. Alin dito Kuya? Nabilog. Ayun. Ari oh. Kabilog yung ano. Paano nga yan? Kailangan may spot yan. Tapos kung matanggal yung lumang rotor, ay kakabit ko na din agad yung bago. Hanapin ko lang yung ano, rotation.
Mapapansin nyo nga na may nakabisikletang tumating. Pakiramdam ko tuloy ay gagajoli na lang ang mundo kaya muli kaming nagkatagpo. Hindi niya man natatanong, nakakasama ko siya noon sa ride kasama ang hagibis. Napakalakas nga niya sa ahon nung payat pa. Baka sa lamon na siya malakas ngayon dahil bahagya nga siyang tumaba. Charot! Isa-isa ko na nga ding inilagay ang mga tornilyo. Kamay nga muna palang gamit ko dyan at maya-maya ng konti ay higpitan ko na din naman. Dalang isang gulo. Nakapag-laplat na yan. Ginagamit na yan. Saan papabuo pa yan? At matapos ko namang mahigpitan ang mga tornilyo ay kakabit na din agad sa bisikleta yan. At nang may suot ko ang skewers at nang hihigpitan ay napansin kong baliktad pala ang pagkakalagay. Mga ano, second week. Baliktad pala. At binaliktad ko din naman agad ng skewers at baka naman magka-problema pa sa katagalan. Sana'y wag naman. Tinigpitan ko na din naman agad yan at nang magkaalaman kung tama ba ang pinagagawa ko dyan. At nang may kabit at mahigpitan ay sinubukan na nga din agad kung sasabit ba sa caliper yan. Naikabit ko na din pala ang isa pang rotor sa rear wheel at ihigpitan na lang. Matapos nga na mahigpitan ang mga tornilyo ng rotor ay kinabit ko din agad ng malaman kung may kailangan pa bang adjust sa likuran. At iyan na nga ang sinasabi sa hula ni Madam Auring, kapit ang rotor sa brake pads ng caliper. Kapit eh. Ayan nga at sinisipat ko kung malaki ba ang diferensya nang agad na maresolbahan. Agad ko nga pinaabot sa aking assistant ang Allen wrench para mailuwagan ko yung bolts ng caliper dahil iaayon natin ang caliper sa rotor para mawala yung sabit. Charot lang, siya talaga yung may-ari ng bike. Papisil nga ako. Papisil nga ako. Okay. Pisilin pa? Pisilin mo lang. Pagkatapos ko nga may align ang caliper sa rotor, ay hinigpitan ko na ulit ang bolts ng caliper. Nga daw, bitaw. At yun na nga, smooth na ang ikot ng rear wheel, wala nang sumasabit na plema. Ay, preno pala. Churi na. Woo! And after natin magpalit ng mga rotor, punta naman tayo sa pagpapalit ng stem at handlebar. At habang busy tayo sa pagkakalas ng mga tornilyo, ay may dalawang bulilit na umaaligid at ubod ng kulit. Dahilan para lalong kumalat ang nakakalat nating tool sa lapag. Pinadami na. Kunan mo. Pinadami na yung tools. Pinanabog na. Dumayo ng paninira ng bike. Niluwagan ko muna ang bolts ng stem bago naglagay ng spacer. Then sunod ang stem, tapos spacer ulit. At isinentro na din natin ang stem at gulong bago higpitan ang bolts. At sunod ko na ding ikinabit ang handlebar. At bago din higpitan ang bolts ay isisentro muna natin ito at itatapat sa tamang facing. Yun bang mababasa ang brand o model name ng handlebar natin. Reference. Goods. Gitna. Then, after nga nating makuha yung tamang facing ng handlebar,
ay higpitan na natin lahat ng bolts sa stem and handlebar. Pero wala lang, hindi man nalobong battery. Wala namang nalobong battery ganyan. Siguro lang. Para may kasabay. Yan, okay na yan. Ganyan yan. Sunod nga namin ikinabit ang previous na handle grip at kitang-kita naman na nag-enjoy ang Kuya Seb. Yan, maglagay ng grip. Oh, ayos na. Nakakunti na oh. Pangigilan na, sige. Sakit sa kamay. Finally ay natapos na ding ilagay ang handle grips, kaya proceed na sa huling trabaho, ang paghihigpit ng bolts sa brake, shifter at remote lockout. Project done. Ganyan ba? Tama lang. Mekaniko Ganyan, yan. ganyan. Yan. Pwede na tayo, mechanic on call. Baka na-sarado ka. Sirahan ka rin. Ayos na yun. Goods. Pogi na oh. Test drive. Try na oh. Oh. Skid. Yo. After ng kalikutan, pasilip naman sa poging bike na yan. Mauuwi mo siya dyan na yan. Boss, ganda ng bike mo. Thank you. Ride na natin yan. And after nga pala natin mag-service, ay nagpasungkit ng rambutan si Kuya Sed. Para doon sa pag-uwi natin, ay meron tayong pampasalubong. Napakarami nga palang rambutan na to. Estimate ko ay nasa 3 kilo. So yun nga mga tip. Tapos na tayo mag-service. Tapos na natin gawin yung bike ni Kuya Sed. Grabe. Bumago yung kanyang napiling handlebar doon sa frame niya. Sana makasama natin siya minsan sa ride. That's all for this video mga tip. Thanks sa ating lahat. Bye!